Kung usapan niyang pagkain, iba pa rin talaga ang pagkaing Pinoy. Nasa New Zealand nga kami ngayon, pero dito syempre hindi pa rin papatalo ang mga kababayan natin sa pagnenegosyo. Nakakatuwa nga dahil kahit hindi Pilipino, tinatangkilik pa rin ang mga pagkaing Pinoy. Gaano na po ba katagal ang inyong business? So we just started last March. Way back 3 years ago, we have also Chicha's Cuisine. Food truck din siya. And nung na-hit po yung COVID, so na-stop din po kami ng trading. So after naging okay na, and then doon po yung pumasok ng Kusina Cravings. At dahil simula na nga ng winter season dito sa New Zealand, napaka-perfect din talagang humigop ng mainit na sabaw. Buti na lang kahit nawala kami sa Pilipinas, kapag nag-crave kami sa mga Pinoy food, meron na kaming mabibilan. Hindi ka rin talaga agad magsasawa dahil every weekend nga iba-iba ang kanilang menu. At bilang Pilipino, nakaka-proud naman din talaga suportahan ang mga ganitong negosyo. Saan naman po ang business ninyong Filipino food so far dito sa New Zealand? Yeah, so far so good naman siya. And we really appreciate those Filipino na kumakain dito. And talagang nami-miss talaga nila yung mga pagkain Pinoy. And alam mo naman pag Pinoy, basta pagkain, di ba? Yun po yung kultura natin. So okay, so far so good po. Iba rin talaga ang diskarte ng ating mga kapwa Pilipino katulad ni Kuya Edmond and Ate Chini na nakatira dito sa New Zealand. Ang kanila kasing maliit na food truck ay nasa bakuran lamang at meron lang sila ditong mga tables and chairs. Bukod dyan, napakalawak din na kanilang parking space dito sa harapan bago ka pa man pumasok sa kanilang bakuran. Madalas nga pala silang bukas kapag weekends. At para mas maging updated para sa kanilang mga upcoming Pinoy food, ay bisitahin nyo na lang ang kanilang Facebook page. By the way, sila nga pala ay located dito sa Frimley Hastings ng Hawke's Bay, North Island, New Zealand. Isa nga talaga sa pinakamamimiss mo kapag ikaw ay nag-abroad na ay ang makatikim ng mga ganitong klaseng street food. Kaya naman kapag may mga ganitong bilihan ay hindi rin talaga namin pinapalagpas. Isa nga rin pala sa kanilang bestseller itong chicken inasal na sulit naman talaga sa sobrang laki. Nakaka-overwhelm lang kasi ang daming nagda-dine in dito, tsaka iba-ibang mukha yung nakikita namin, nakakaharap namin every Saturday. So, sobrang saya po ng puso namin. Na tinatangkilik pa rin pala yung Filipino food. Mga Islander, Kiwi, Maori. Especially may mga Kiwi rito na pabalik-balik kasi they went to Philippines na nag-stay sila for a couple years and they miss really the Filipino food. Yeah, especially mga missionaries dito sila kumakain. So, dito sila kumakain, bumibili sila ng mga pagkain natin. So, namimiss din nila yung mga pagkain Pilipino. Oo. Plano namin sana, hopefully, one day, makahanap din po ng pwesto. Sana ho. Ng sariling Pilipino yun po yung goal namin. Nakakahanga talaga ang mga diskarte nating mga kapwa kababayan. At pagdating naman talaga sa pasarapan ng pagkain ay hindi rin talaga tayo papatalo. Saan man tayo mapunta, hindi pa rin talaga mawawala ang hilig natin at pagmamahal natin sa pagkaing Pilipino. Gusto mo pa ba ng mga ganitong New Zealand contents? Follow for more!